Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Ngayong umaga po makakasama po muna natin unahin muna natin siguro kamustahin si JO3 Maria Realina Paraino ang Chief Community Relations po ng tama ma'am no BGMP Urdaneta City, tama po ma'am Realin? Good morning po, sir. It's BGMP Urdaneta District Jail Male Dormitory, sir. Yeah, dormitory. Okay. Ma'am, kamusta po? Ang ating pong ano po dito, syempre, yung pong mga proyekto tuloy-tuloy po natin po na ginagawa sa loob, lalo po dito po sa mga ano po natin po no, persons deprived of liberty po natin na kahit papaano naisusulong pa rin po yung kanilang karapatan na bilang isang individual. Yes po, sir. Kami po dito po sa BGMP Urdaneta District Jail Male Dormitory ay hindi po tumitigil upang mas mapabuti ang kanilang kalagayan dito sa loob ng dormitoryo, and syempre po humahanap din po kami ng paraan upang maging productive ang kanilang pag-stay dito while waiting for their final judgment po, sir. Para pagkalabas nila ng ating pasilidad, maging kapaki-pakinabang yung pag-stay nila dito, magamit nila paglabas nila ng jail facility, sir. Ika nga nila may buhay pa din pagkatapos ng mga pagsubok na o pagkatapos ng mga pagsubok na meron sila sa buhay, 'di ba, Ma'am Realin? Yes po, sir. And syempre, gusto nating itigil yung mga perception ng ating mga kababayan natin sa labas, regarding dito sa stigma. Once na nandito sila sa pasilidad, alam mo na maraming mga discrimination. So we want to stop that stigma, sir. Opo. So ngayong oras po na ito, mamaya po pag-usapan pa po natin po tungkol po dito sa proyekto po na ito, itong programa po na ito. Pero sa mga idol po natin, makakausap po natin po ang isa sa nagtapos po, no? Tama ba, Ma'am Realin? Isa siya sa nagtapos po na PDL po. PSU, anong ano po ito? Anong branch po? PSU Asingan po ito, under ETM po. And actually, this 2025 na natapos is dalawa po sila. And then yung isa po na gumraduate, na-transfer na po siya a month ago sa DTRC. Ongoing rehab po siya today. And hopefully, pag matapos niya yung 18 months po na pag-stay, magamit na po niya yung degree niya, baccalaureate degree niya, para at least makapag-start din siya ng panibagong buhay din naman. Ano po natin po ito, no? Itatago na lang po natin po ang pagkakakilanlan po ng ating pong PDL, at igagalang din po natin po na hindi mapag-usapan po yung ilang mga sensitibo po na na usapin, na lalo na yung mga nasa proseso po ng korte. So ngayon po ang focus po natin po is ma-inspire po tayo na despite na alam mo na deprived sa kanila pong kalayaan po, ay patuloy pa rin po yung kanilang ano po. So pagpasensya nyo po kung itatago po namin muna po yung identity po habang kinakapanayan po natin po. Pangalanan lang po natin po, hindi totoong pangalan po ito, pero si Sir Rob, kamustahin po na natin. Sir Rob, kamusta po kayo? Magandang umaga po. Naka-face mask ka mo. Pwede ka lumapit. Naka-face mask ba? Ilocano po ba o Pangasinan, sir? Tagalog na lang po. Tagalog na lang, okay. Sir, kamusta po? Ano po ang pakiramdam nyo po ngayon na matapos po kayo na makatapos po sa pag-aaral sa kabila po ng inyo pong sitwasyon bilang isang PDL po? Masaya po ako. Nakapagtapos pa ako, ang kagalakan sa aking puso at di matawarang kasiyahan. Ang nararamdaman ko, nakaka-ugro rin po sa mga pagbatigan mula sa mga mahal sa buhay. Okay. Ano po yung pinakamalaking hamon po actually na naranasan po ninyo habang nasa loob po kayo? Siyempre, nag-aaral po kayo, sir. Ang pagharap po sa boredom, yung at takot sa kung baka hindi makapasa po sa makapasa po dahil sa nakalawang na utak. Para sa dami ng isip, hindi na-absorb ang pangalan. Ngunit sa kabila naman, muling nasa po ang aking nakalawang na utak. So talagang ano po, nahasa po actually, Sir Rob, yung ano po ninyo ulit,
Ano po ba before po kayo napasok po ba, ano po bang ano po ninyo, natapos nyo po noon hanggang high school po ba? Paano po ba? Nag-college po ako noon po. Okay. Sa Opo, 2 years po. 2 years tapos ito, Parang opo. Etong ano po, patuloy ko lang. ano po itong kurso po ninyo? Ano pong kurso po ito, Sir Rab? Bachelor Industrial Technology, Major Electronics po. Ayun, okay. So, magaling kayo magbuting-ting at saka gumawa ng ano, mag-ayos ng mga electronics material, Sir Rab. Apo. Hilig nyo na rin po yung ano, yung talagang ano po na ito. So, anyway po, Sir, paano nyo po nababalanse po yung nung nag-aaral po kayo bilang isang estudyante, paano nyo po nababalanse? Siyempre, for sure, meron din po kayong mga responsibilidad din dyan po sa loob, Sir Rab. Apo. Bilang isang PDL po, nawalan na po ako ng pagkasanon. Pero pilit mo sa pagpatuloy at harapin ang hamon ng buhay. Bilang isang estudyante po, kinayang maging aktibo sa mga aralin. Bagamat naharap sa pagkabugnutin, ngunit naging produktibo bilang isang PDL estudyante. Okay, so talagang ano po kayo, naging porsigido po kayo. Pero ano po yung inspirasyon po ninyo, Sir Rab? Ano po yung naging inspirasyon po ninyo na despite na yon sabi nyo, naboboard kayo minsan, nakakalawang na yung utak natin, minsan siguro hindi namin kayo masisi, medyo natuturete kayo, pero ano yung nag-inspire sa inyo na ituloy pa rin ito despite na minsan na challenging po? Para po sa pangarap at aking pamilya. Bagamat nasa ganitong kalagayan, hindi napagod upang maabot ang pangarap at may pagmalaki ako ng aking pamilya. Oo, yun. At sabi nga ni Ma'am Realin kanina, may buhay pa rin po na maganda kahit right after po nitong ano po na ito pong pagiging PDL po ninyo. So paano po nakatulong po yung suporta po ng PSU community at yung pamunuan po syempre po ng district jail po, male dormitory sa ito po, nagtapos na po kayo. Congratulations po pala. Sir. Thank you po. Sa tulong po ng pamunuan at sa magandang programa pang edukasyon, kami nabuhayan ng loob at nabuksan ang pag-asang may pagkakataon pa rin nila sa pagbabago at pwedeng umunlad pa ang buhay. Okay. So, wag mawala ng pag-asa, Sir Rab. Tama, no? Okay. Po. So, anyway, Sir Rab, ano po yung mensahe po ninyo? Siyempre, sa mga kapwa po ninyo ng mga PDL na nangangarap din po na makapagtapos sa mga ganitong ano po, usapin po sa edukasyon. Hindi po hadlang ang kalagayan o anumang sitwasyong kinaharap at lalong hindi po hadlang ang kahirapan para sa pag-abot ng pangarap. Hindi na sukat sa kagalingan ng tao upang makapagtapos bagpos ay ang determinasyon mong maabot ang iyong pangarap. Ayun, okay. So nakaka-inspire po yung sinabi po ninyo yan na yung mga iba po nawawala na ng pag-asa dito, yung mga pero paglabas ko wala na, pero eto meron pa din. So paano niyo po ano ito gagamitin po pag natapos niyo na po yung inyo pong ano po diyan sa loob ng kulungan, paglabas po ninyo, paano po ang ano po ninyo, magagamit niyo po ito sa palagay ninyo? Mag-a-apply po ba kayo? Parang gano'n. Ano Gusto po? mo magiging sandata ko para makapaghanap po ng trabaho? Maaari po. Magiging sandata ko po para makapaghanap po ng trabaho. Magiging sandigan ko para sa kalakasan ng loob upang humarap para sa kakatagumpay po ng buhay. Okay, so maganda po yun. So ano po ang pinakamahalaga po na aral na tutunan niyo po ninyo sa inyo pong journey dito po sa pag-aaral po ninyo despite nandiyan po kayo bilang isang PDL? Magpatuloy po sa pag-abot sa pangarap, wala sa edad at sa sitwasyon. Basta may determinasyon at gusto mo mag-aral, maabot ang pangarap. Okay, sir, siguro may mga gusto kayong pasalamatan sa pagkakataon po na ito. Before po namin ma-interview mga ano po natin, kawani natin ng District Jail Male Dormitory. Sige, Sir Rab, sino po mga gusto nyong pasalamatan? Siyempre, kayo po ay nagtapos na ngayon. Una-una po, pinapasalamatan ko po ang Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa at sa aking pamilya na
Pinipilit pong dumadalaw para ako ay maibigay po ang mga aking pangangailangan. At sa mga jail personnel po, sina Ma'am Cheryl Antamayo, Ma'am Mariam Rialin Paraino, at lalong-lalo po sa aming District Jail Warden na si Sir Randy Batayan, na walang sawang naghanap ng paraan para kami po ay makapagtapos at makabayad sa aming matrikula. Yan lang po. Salamat po. Okay po. Sir, congratulations po ulit, Sir Rab, ha? And mabuhay po kayo. At yung mga kasama po ninyo yung kasama po ninyo na nagtapos din po sa PSU. And congratulations po. Thank you po, thank you po. Okay. Ma'am Realine, andyan na siguro si ano din, no? Si Ma'am Cheryl Tamayo, ang hepe po ng Welfare and Development Officer ng District Jail Male Dormitory. Yan. Alam nyo po, itong dalawang ito ay mga bigatin na pong mga hepe po ay minsan din pong nagkasama-sama po kami nung college. si Ate Realine, ano yan si Ma'am Realine is my colleague sa choir. At tapos si Ma'am Cheryl ay isa po sa mga naging presidente po ng Criminology, College of Criminology nung panahon po namin. Talaga na naging naging partner din natin nung mga college life. Ngayon, nag-uusap-usap na tayo dito sa isang matino at saka seryosong usapin. So, kamustahin lang po namin, no? Una, siguro bigyan natin pagkakataon si Ma'am Cheryl bilang hepe po ng Welfare and Development Officer. Ma'am, yung ganito pong paano nag-umpisa yung ganito po na programa po natin na bigyan ulit ng pagkakataon etong mga PDL na magkaroon ng magandang buhay right after ng kanilang ma-serve nila itong kanilang sentence. Yes po, sir. Unang-una po, ang kawanihan ng pamamahala ng bilangguan at binalohiya o GMP po ay ang isa sa major program po niya ay ang Welfare and Development ng PDL natin. So isa po sa mga core programs na para makuha natin yung welfare and development ng ating mga PDL ay ang ating mga programang pang-edukasyon or yung ating educational program po na naglalayon na mabigyan ng oportunidad naman ang ating mga PDL na ma-achieve ang kanilang mandatory education. Sa tulong po ito, syempre, ang BGMP po ay nag-adapt ng ALS, Alternative Learning System ng DepEd, para maka-earn po sila ng diploma sa high school at elementarya. At syempre, hindi po tumitigil ang BGMP doon dahil sabi nga ang education ay para sa lahat. Nagkaroon na rin po tayo ng tertiary education behind bars. At yun nga po, ang BGMP or Urdaneta District Jail Male Dormitory nung nakaraang taon ay naglunsad po ng aming programa na ACE in Jail or ang Achieving College Education Jail program po. Bukod sa PSU po, may mga ilang pang mga universities or educational institution na may partnership pa rin po ang BGMP or so far ngayon po PSU muna po ang medyo nag-top po sa inyo? Actually, sir, may mga colleges and universities po tayong nilapitan. Nakipag-collaborative meeting na po tayo sa kanila para naman po hindi lang hindi itiyak yung i-offer natin sa ating mga PDL. Hindi lang po yung mga PDL nating nakatuntun na noon ng college, kundi magsisimula po tayo sa first year hanggang makatapos po sila, sir. So, ongoing po yung ating mga collaborative meeting. Actually po, nung nakaraang linggo, nagkaroon na tayo ng benchmarking sa Davao del Norte State College. Yun po yung unang nakapaglunsad ng college education behind bars sa buong Pilipinas. Ito po ay doon sa Davao Prison and Penal Farm. So nagkaroon na po tayo ng benchmarking sa kanila. Sa tulong po ito, syempre, ng ating partner ang Urdaneta City University. At nalaman natin kung paano nagsimula ang college education, ano yung mga magiging hamon sa pagpapatupad dito. So hoping po na sa mga susunod na araw mag-push through
Mhm. May habol Okay po. sila sa school year. Ma'am Realin, mapunta naman ako kasi bilang isang hepe po ng ano po no ng community relations po. Gaano kaimportante po na itong mga institution po sa ating pong community ay magtulungan para eto pong mga na-deprive na ano po sa ng liberty po nila ay kahit papaano makatulong po tayo. O ano, na talagang manumbalik yung kanilang normal na pamumuhay pagkatapos nilang masinbihan nga po itong sentensya. Actually, napaka-importante na magkaroon tayo ng collaborative or meron tayong partnership sa mga stakeholders kasi habang nandito sila, hinuhubog natin yung kanilang self-esteem na tinatawag ho para at least ho, paglabas nga ho nila mas taas noon nilang harapin yung mga hamon na kanilang harapin kasi ho, habang nandito kasi sila sa loob ng district jail, syempre at first, nasadlak nga sila sa kalungkutan and syempre bumaba yung kanilang tiwala sa kanilang sarili. Mhm. So habang nandito sila, inuunti-unti natin silang buhayan ng loob para paglabas nila yung na walang kalakasan ng kanilang loob mabuo nila at maharap nila yung kanilang perspective sa kanilang buhay na hindi lang pala Mhm. kahit na nandito sila sa loob ng jail may magagawa pa rin pala para sa kanila para mas maging productive sila paglabas nila. Oo, sana mamaya ano po no makaabot po si Jail Chief Inspector Randy Batayana, ang acting district jail warden po natin para at least mabigyan din po ng emphasis po dito yung talagang direktiba niya dito po sa ganitong klase po ng usapin po. Pero ito napakaganda po anong programa po nito to rehabilitate at bigyan ng pag-asa muli ito po ating po mga PDL. So pero ito po siguro sa amin po na nandito sa labas medyo ano kami, tinitingnan namin, pinifigure out namin, papaano po yung nagiging proseso? Paano po yun? Face-to-face po ba ito na pumupunta yung ating PDL na gustong makapag-aral? O meron pong pumupunta po dyan para magbigay ng module? Paano po ba ang nagiging proseso dito, mga madam? Yes po. Para po dun sa pag-aaral po ni Kuya Rob nga po na sinabi nyo kanina, under po ito ng ETAP, ng PSU Asingan. So, Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program. So, modular po ang nangyari na pag-aaral po ng ating mga PDL. So, kami po ang mga personnel ay kumukuha ng mga modules nila sa PSU Asingan and tinutulungan, katulong po ng ating mga teachers by profession at yung ating mga personnel na may training on instructional methods ay tinutulungan po yung ating PDL. Sila po yung nag-a-assist sa kanila. And pagkatapos po ng kanilang mga modules, tayo naman pong mga personnel ay binabalik naman po yung modules po sa PSU Asingan para ma-assess po nila, ma-evaluate po kung makakapasa po yung PDL po na. Okay, so ano po ito talagang sila yung sumasagot po talaga at ina-assist lang po. Ayun ang kagandahan no ng mga kapulisan natin ngayon, mga warden natin ngayon na talagang iba-iba sila. Like, may medical practitioner, meron pong educator. Ayan, tapos ito mga criminologist, di ba? Mga graduate. Yes, po. Oo. At Actually po kasi sir, yes, ma'am. Sige po. actually sir kasi po, hindi lang po kasi mga criminologists. As we all know kasi, ang alam nila pag nasa BJMP or any uniform services, mga criminologists lang. So, Yeah. talagang nangangailangan talaga kami ng iba't ibang mga kurso na pwede nating ma-i-adapt dito especially dito sa jail para kagaya nga po may teacher tayo, may mga medical practitioner and mga iba pang mga kurso na pwede nating ma-impart sa ating mga PDL para mas makatulong din po sa kanila. Opo. Pero sa kabilang banda, I'm sure meron pong mga hamon ito kasi natanong natin kanina si Kuya Rab, meron nga siyang hamon din. Minsan naboboard siya, minsan parang kinakalawang daw yung utak niya na iniisip niya kung mapapasa ko ba to o hindi. So, pero on the part of BJMP, ano po yung hamon po? Kasi parang may nabanggit kanina, parang minsan may ambagan ba na binibigay ba para meron sa pang project, para mga ganon? Ano po ba ito? Ay, sige pa, ako pa yung sasagot. On the part po ng administration ng BGMP, ang siguro naging hamon po sa amin, unang-una po,
dun sa college education po or tertiary education behind bars ay ang logistical challenges kasi hindi po lahat mga kolehiyo or universities ay nag-offer po ng mga distance learning and capabilities po. So, hindi lahat nag-offer ng mga blended learnings na kailangan upang makapagturo po sa kulungan. So, dahil po ang pamunuan po ng BJP Ordaneta District Jail sa pamumuno po ng aming District Jail Warden, Jail Chief Inspector Randy Batayan ay hindi po nanatiling dun lang. Yun lang yon. So naghanap po tayo ng paraan at dun nga po na nakilala natin ang PSU Asinggan, ang kanilang ETF. At yun na nga po, sa pagkikipagtulungan po sa kanila, tinulungan po tayo para may enroll nga po itong mga PDL. So, naging susunod na hamon po ay yung saan tayo kukuha ng pondo ng tuition fee ng ating Correct. mga PDLs. So, with the initiative nga po ng ating District Jail Warden ay nagkaroon po tayo ng Invitational Shoot Fest. UDJMD, Shoot for a Cause. So, nagpa-shoot fest po tayo noong nakaraang September 13 and 14, 2024 sa JB De Guzman Farm and Shooting Range po sa lungsod ng San Carlos. So, yung nalikom po natin doon ay ayun naman po yung naging tuition fee ng ating mga PDL. So, po na naging hamon natin is yung pag-determine kung sino po yung mga deserving po talaga ng mga PDL na i-enroll natin sa programang ito kasi syempre binabayaran po natin yung tuition fee so para hindi naman po masayang yung ating mga resources. So, yun po yung isa nating naging hamon. Susunod po dito ay yung pagpaparehistro or pag-enroll po, pagkuha ng documents ng ating mga PDLs. Kasi po, nasabi nga po ng ETF ay dapat at least nakapag 2 years or 3 years po siya sa kanyang kurso para ma-evaluate, magkaroon ng certification na pwede siya mag-apply sa course po na napili niya. So, kami po, especially ni Ma'am Paraino, ay parang halos isang buwan na kinumpleto yung mga documents po nila, yung pagpunta namin sa mga schools na last po na pinag-enrollan nila para makakuha po ng kanilang mga records. Yun po, yung naging hamon po sa atin. Okay, talagang dito sipag, malaki dapat ang puso mong tumulong para hindi ka hindi ka hindi mawalan ng hindi ka mawalan ng o hindi ka tamad-tama rin or hindi ka mawalan ng dito pag-asa kasi yung nabanggit nyo pa lang, hindi naman biro po ito, no? Na talagang hahanap ng resources, matulungan po itong mga deserving po natin na mga PDL. So, anyway, ilan po currently? Ito pong mga parang nai-enroll po natin so far sa programa po natin. Diyan po sa male dormitory po na nasasakupan po ng District Jail ng Urdaneta City. Yes po, as of this date po ay nung unang-una po ay nagkaroon po tayo ng 3 enrollees sa PSU Asinggan at yun nga po nakapagtapos na po yung ating 2. And yung isa po natin na na-release na ay tinutulungan pa rin po natin na matapos na yung kanyang mga modules para sa mga susunod po na graduation ay makasama na rin po yung atin pong PDL na yon na na-release na po. Apo. Para magamit naman niya sa paghahanap po ng Do you welcome, mga ma'am, ito pong for example, may mga private companies na gustong mag-donate o gustong tumulong. Welcome po ba ito sa pamunuan po ng ating pong district jail so far? Yes po sir, welcome na welcome po. Yan. Magkipag-cougnayan lang po sa aming CRS officer. Yes, so, kasi talagang talagang very big help po yan po. Small or talagang maliit lang yan pero para sa amin napakalaki na yan para sa mga PDL. Yan dahil napakalaking tulong na rin po yan dahil sila po ay naaalala ng ating mga kaibigan sa labas. So. Opo. So far po, ano po ang mensahe po siguro ng inyo pong pamunuan on behalf po ni Jail Chief Inspector po Batayan, doon po sa mga PDL na hindi po natin minsan po masisi na nawawalan po minsan ng pag-asa, pero dapat magpatuloy pa din po yung kanilang pangarap lalo na po sa larangan po o sa usapin ng pag-aaral. Yes po sir. Para po sa ating mga PDL, alam po natin na hindi madali ang sitwasyon na kinakaharap po nila ngayon.
may mga araw na parang wala nang saysay ang lahat, lalo na po pagdating sa pag-aaral. Ngunit hindi po huli ang lahat. Ang kulungan ay hindi po ang wakas. Kung meron pong isang bagay na hindi kayang ikulong ng mga pader, mga rehas po, yun po ay yung pag-asa at ang karunungan. Patuloy lamang po silang magpatuloy. Kami po ay nandirito, ang mga tagapangalaga nila, handang umalalay at umaligid sa kanilang hakbang. Hindi po kayo nag-iisa. So, ang pag-aaral, hindi lang po para makalaya, kundi para na rin sa araw na malaya na sila. Dala ang kaalaman at karunungan na nagsisilbi nilang ilaw sa panibagong bukas po. Sa mga PTL, may pag-asa po kayo at may bukas pa para sa kanila. Apo, kay Ma'am Realin siguro kung ano po ang mensahe po natin sa mga stakeholders po natin, mga institution sa community dito po sa mga ganitong klase po ng magandang adikain sa pagtulong po sa mga PDL po natin. Yes po, gaya nga po ng sabi nga natin, maliit man or gaano man kalaki po yung ating ibibigay, napaka-welcome po namin tatanggapin po yan, lalo po ang magbe-benefit po yung ating mga PDL dahil nga po, gaya nga po ng sabi natin, talagang mas tataas ang kanilang pakiramdam sa kanilang sarili dahil nga po sila po ay na pumapasok sa kanilang isip yung mga ating mga stakeholder, yung ating mga PDL ho. And with that po kasi, with that, speaking of stakeholder, iti-take ko na rin po ito ng opportunity, Sir Mark, itong pagkakataon na ito na i-advertise ang aming isang na naman po advokasya para po sa ating mga PDL. Ito po yung magkakaroon po kami ng fundraising which is entitled Win for a Purpose po. So magkakaroon po kami ng raffle draw at ang kanyang major na pagkakaroon ng raffle draw is on the last day of October, which is the last day of our Nakoko Week. Na magkakaroon, ito po ay magbe-benefit sa ating mga sa jail facility na kung saan ang magbe-benefit is sa mga PDL with their offsprings, and then para po makatulong po sa ating mga PDL na mas mapabuti pang kanilang kalagayan po. So, ewan ko kung makikita. Kasi po, ikakat pa lang ho namin, sir. Ayun, okay. So that's Yes. raffle for a cause, no? Para sa Yes, mga yes po. para sa mga anak po ba ng mga PDL, tama po ba? PDL and with their, With their children din. children. Kasi sa Okay. facility po, yes sir. Kasi ito po is, ang isang benefit po nito is, yung child-friendly facility po natin. Kung saan doon sila mag-i-stay. May mga libro-libro din po doon. Kung sakali. And ano pa ba yung kwan po nila? Para sa educational program. Para sa educational program din Oo. po natin. Parang yung first prize diyan, ma'am, motor, no? Yes Yes. po, sir. Oo. Honda Click po, 1 to 5. Yung isang reporter ko dito bibili daw ng maraming ticket kasi gustong magpa-click. Magdadala kami dyan, sir. Yes. And then, Ba, sir? yes, and this ticket costs only 50 pesos. So sa 50 pesos na ipambibil nyo, na. nakatulong na po kayo, hindi lang po sa ating mga PDL and then sa their educational materials, pati sa kanilang mga anak din po. Well, Ayun. May chance pa kayo. may just ba kayong manalo, di ba? Nanalo ka na, nakatulong pa pa. Di ba? Correct, oo. So, ang first prize is the Honda Click. Second prize is Lenovo Idea Pad 3, first prize. Second prize is Skyworth 55 inches, second prize. With Google TV na to, Smart TV. And then third prize is Vivo Y29 and Honor. Ang consolation prize is Honor X6B. And bigas po. Papabigas po kami. Ayun, okay. So hindi ka nalugi doon sa 50 pesos mo. Pero dapat Yes hindi po. hindi lang 50 para sabi nga the more ticket, the more chances of winning. Yes. Okay. And the more chances na makatulong. Yan, at makakatulong talaga, no? Maraming salamat po sa pagkakataon. Siguro thank you on behalf po ni Jail Chief Inspector Batayan ng ng male dormitory diyan po sa may district jail po ng Urdaneta City. Maraming agyaman kami po. Yes po, sir. Agyaman kami mag-serve po. Opo, at hopefully maka-courtesy call po kami kay Hepe po pagpunta po namin po diyan.
Okay, maraming Yes, salamat. Thank you po. Welcome, sir. Apo, si Thank you, sir. Ma'am Maria Realin Paraino ang hepe po ng Community Relations at nakasama rin po natin ang hepe po ng Welfare and Development Officer, si Senior Jail Officer Juan Cheryl Ann Tamayo. Magandang umaga po at mabuhay po kayo. Salamat po, sir. God bless po. Idol, maya-maya po,